Bago mo simulan ang araw na ito, bago mo harapin ang mga hamon, mga responsibilidad, at mga sitwasyong maaaring sumubok sa iyong pananampalataya, sandali kitang inaanyayahan na huminto at ituon ang iyong puso sa Diyos. Dahil kung naririnig mo ang mensaheng ito ngayon, hindi ito aksidente. Hindi ka napadpad sa panalangin ito nang nagkataon lamang. Dinala ka rito ng Panginoon dahil alam niya ang mga pasaning dala-dala mo ngayong umaga. Maaring nagising ka na may mabigat na iniisip. Maaring may mga problemang paulit-ulit na bumabagabag sa iyong isip. Maaring may karamdaman kang pinagdaraanan, mga alalahanin tungkol sa iyong pamilya o mga laban na tila napakahirap lampasan. At sa katahimikan ng iyong puso, maaring napatanong ka, Panginoon, hanggang kailan ko ito kakayanin? Sino ang sasalo sa lahat ng bigat na aking dinadala? Pakinggan mo ito ng malinaw. Ilagak mo kay Yahweh ang iyong pasanin at ikaw ay kanyang aalalayan. Hindi niya pababayaan ang taong matuwid. Ito ang makapangyarihang mensahe ng awit 1:5. Isang paalala na hindi ka kailanman hiniling ng Diyos na dalhin ang lahat ng iyong problema ng mag-isa. Inaanyayahan kanyang ilagay sa kanyang mga kamay ang bawat takot, bawat luha, bawat pag-aalala at bawat pasaning nagpapabigat sa iyong puso. Ngayong umaga, nais niyang ipaalala na hindi siya napapagod na makinig sa iyong panalangin. Hindi siya nagsasawang alalayan ka at hindi siya kailanman lalayo sa iyo sa oras na higit mo siyang kailangan. Nais din niyang ibuhos sa iyo ang kanyang kagalingan. Kung ikaw ay may sakit sa katawan, pagod sa isip o sugatan sa damdamin, may kapangyarihan siyang magpagaling. Siya ang Diyos na nagpapalakas sa mga nanghihina at nagbibigay ng bagong pag-asa sa mga halos mawalan na ng pag-asa. Nais ka rin niyang protektahan sa buong araw na ito. Habang ikaw ay nagtatrabaho, nag-aaral, naglalakbay o humaharap sa iba't ibang hamon, ang kanyang kamay ay sasa iyo. Siya ang iyong kanlungan sa oras ng panganib at ang iyong matibay na tanggulan laban sa anumang masamang balak. At sa bawat laban na iyong kakaharapin, nais kanyang dalhin sa tagumpay. Siya ang magbibigay sa iyo ng karunungan sa bawat desisyon, lakas sa bawat pagsubok, at pabor sa bawat pagkakataong kanyang ihahanda para sa iyo. Kasama ng lahat ng ito ay ang kanyang mga pagpapala. Mga pagpapalang magpapatunay na ang Diyos ay hindi lamang nakikinig sa iyong mga panalangin, kundi kumikilos din upang baguhin ang iyong sitwasyon sa tamang panahon. Ang awit 55 ay nagpapaalala na kapag ibinigay mo sa Diyos ang iyong mga pasanin, papalitan niya ang iyong pag-aalala ng kapayapaan, ang iyong panghihina ng lakas, at ang iyong takot ng matatag na pananampalataya. Walang problemang napakabigat para sa Kanya at walang pusong napakasugat na hindi niya kayang pagalingin. Kaya bago tayo manalangin, may hihilingin ako sa iyo. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay handang dalhin ang iyong mga pasanin, kung naniniwala ka na kaya Kanyang pagalingin, protektahan at dalhin sa tagumpay, pindutin mo ang like bilang isang hakbang ng pananampalataya. At kung hindi ka pa bahagi ng komunidad na ito ng panalangin, inaanyayahan kitang mag-subscribe. Dito, sama-sama tayong nagsisimula ng bawat umaga sa presensya ng Diyos, isinusuko sa Kanya ang ating mga alalahanin at nagtitiwala sa Kanyang kagalingan, proteksyon, tagumpay at pagpapala. Kapag pinili mong mag-subscribe, pinipili mong maging bahagi ng isang pamilya ng mga mananampalatayang naniniwalang ang Diyos ay nakikinig pa rin, nagpapagaling pa rin, nagpoprotekta pa rin, at patuloy na nagdadala ng kapayapaan sa bawat pusong nagtitiwala sa Kanya.
Kaya ngayon, ihanda mo ang iyong puso, isuko mo sa Panginoon ang lahat ng iyong mga pasanin at hayaan mong punuin niya ang araw mo ng kanyang kapayapaan, kagalingan, proteksyon, tagumpay at pagpapala. Ngayon, tayo'y manalangin. Panginoon, ayon sa iyong pangako sa Awit 55 verse 18, iligtas mo kami at ipagkaloob ang ganap na kagalingan sa aming katawan mula sa anumang karamdaman. Ikaw ang Diyos na nakakakita sa bawat bahagi ng aming pisikal na kalagayan, sa bawat kirot, sa bawat panghihina, sa bawat sintomas na hindi nakikita ng iba, ngunit ramdam na ramdam namin. Wala kang hindi kayang abutin. Wala kang sakit na hindi kayang pagalingin. Sa iyong kapangyarihan, inuutos namin ang paggaling na dumaloy sa bawat bahagi ng aming katawan. Kung may anumang karamdaman na nagtatangkang manatili, sa pangalan ni Jesus, ito ay napapawi. Kung may impeksyon, pamamaga, abnormalidad o anumang karamdaman na nagkukubli, tinatanggihan namin ang karapatan nito na manatili. Ipinapahayag namin na ang aming katawan ay templo ng iyong espiritu at walang puwang ang sakit sa banal mong tahanan. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga alalahanin. Pagalingin mo ang aming isip mula sa takot, stress at pag-aalala. Panginoon, alam mo ang bigat ng mga iniisip namin, ang mga gabing hindi mapakali, ang mga sandaling tila sumisikip ang aming paghinga dahil sa pagod at pagod na isipan. Kung may mga salitang bumabalot sa aming isipan na nagsasabing hindi namin kakayanin, pinapawi namin ang mga ito. Kung may mga alaala ng kabiguan o trauma na patuloy na bumabagabag sa amin, ipinapasa namin ang mga ito sa iyong mga kamay. Linisin mo ang aming pag-iisip. Palitan mo ang takot ng pananampalataya. Palitan mo ang kalituhan ng malinaw na direksyon. Palitan mo ang pangamba ng matibay na pagtitiwala sa iyo. Pinapailalim namin ang bawat isipin sa kapangyarihan ni Jesus at ipinapahayag namin na ang aming isipan ay hindi magiging pugad ng pangamba kundi magiging tahanan ng iyong katotohanan. Punuin mo ang aming espiritu ng iyong presensya upang kami manatiling matatag at hindi matinag. Kapag ang mundo ay tila magulo at ang mga pangyayari ay hindi namin maunawaan, ikaw ang aming sandigan. Ibuhos mo ang iyong banal na kapayapaan sa aming espiritu. Kung may anumang espiritu ng panghihina ng loob, espiritu ng depresyon, o espiritu ng pagdududa na sumusubok pumasok sa aming buhay, sinasawata namin ito sa pangalan ni Jesus. Wala itong kapangyarihan sa amin. Kami ay sakop ng iyong liwanag. Ang iyong espiritu ang nagbibigay sa amin ng lakas upang tumayo, lumaban at magpatuloy. Hindi kami matitinag sapagkat ikaw ang aming matibay na tore. Ipanumbalik mo ang lakas ng bawat miyembro ng aming pamilya at patatagin ang aming resistensya. Panginoon, iniaangat namin sa iyo ang bawat pangalan, bawat mukha, bawat henerasyon na konektado sa amin. Hipuin mo ang mga bata, ang mga magulang, ang mga lolo at lola. Kung may kahinaan sa kanilang katawan, palitan mo ito ng lakas. Kung may namamanang sakit o kondisyon, putulin mo ang anumang kadena ng karamdaman na dumadaloy sa aming angkan. Ipinapahayag namin na ang anumang generational sickness ay nagtatapos sa amin. Ang dugo ni Jesus ang nagsisilbing proteksyon at pananggalang ng aming pamilya. Patatagin mo ang aming resistensya laban sa anumang virus, bakterya o karamdaman na naglalayong umatake. Kami ay naglalakad sa banal na kalusugan na nagmumula sa iyo. Hilumin mo ang anumang sugat ng damdamin at panumbalikin ang kagalakan sa aming tahanan. May mga sugat na hindi nakikita ng mata, ngunit malalim ang tama. May mga salitang nakasakit, mga pangyayaring nag-iwan ng marka sa aming puso.
Panginoon, Ikaw ang nakakakilala sa bawat luha na pumatak at sa bawat buntong hininga na pinigil. Inaanyayahan ka namin na hipuin ang aming damdamin. Tanggalin mo ang pait, galit at sama ng loob. Turuan mo kaming magpatawad, hindi lamang sa iba, kundi maging sa aming sarili. Ibalik mo ang ngiti sa aming mga labi. Ibalik mo ang pag-asa sa aming mga mata. Ang aming tahanan ay hindi magiging lugar ng lungkot, kundi magiging pugad ng kagalakan, pagtanggap at pagmamahalan. Sa gitna ng pagsubok, Ikaw ang aming dakilang manggagamot na nagbibigay ng kapahingahan at kagalingan. Kapag kami ay nanghihina, Ikaw ang nagpapalakas. Kapag kami ay natatakot, Ikaw ang nagbibigay ng katiyakan. Kapag tila matagal ang paghihintay sa paggaling, tinuturuan mo kaming magtiwala sa iyong proseso. Pinipili naming manalig na Ikaw ay kumikilos kahit hindi namin nakikita. Ipinapahayag namin na ang kagalingan ay hindi lamang pisikal, kundi kabuuan ng aming pagkatao, katawan, isip at espiritu. Sa kapangyarihan ni Jesus, winawasak namin ang anumang demonic assignment na naglalayong sirain ang aming kalusugan. Anumang palaso ng karamdaman na ipinukol laban sa amin ay bumabalik na walang bisa. Ang liwanag ng Diyos ang bumabalot sa amin at ang anino ng sakit ay napaparam. Kung naniniwala kang tinatanggap mo ang kagalingan habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento, "Salamat Panginoon sa kagalingan." Hayaan itong maging iyong personal na deklarasyon ng pananampalataya habang ang kagalingan ng Panginoon ay patuloy na dumadaloy sa aming buhay. Panginoon, maging aming tanggulan laban sa anumang panganib at masamang balak. Ikaw ang aming kanlungan at matibay na muog sa panahon ng kaguluhan. Kapag may mga bagay na hindi namin nakikita, ngunit lihim na kumikilos laban sa amin, Ikaw ang aming tagapagtanggol. Hindi kami natatakot sapagkat Ikaw ang nauuna sa amin. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, Ikaw ang humaharang sa anumang patibong ng kaaway. Kung may mga planong lihim na binubuo upang kami pabagsakin, sa pangalan ni Jesus, ang mga ito ay nabubunyag at nawawasak. Anumang demonic assignment na nakatuon sa aming pamilya ay pinapawalang bisa. Ipinapahayag namin na walang sandatang binuo laban sa amin ang magtatagumpay. Ilayo mo ang aming pamilya sa aksidente, sakit at anumang kapahamakan. Panginoon, ipagsanggalang mo ang bawat paglalakbay, maikli man o malayo. Ingatan mo ang bawat sasakyan na aming sinasakyan, bawat daang aming dinaraanan, bawat lugar na aming pinupuntahan. Kung may kapahamakan na nakaabang, Ikaw ang maglilihis sa amin. Kung may sakuna na nakatalaga sa aming landas, Ikaw ang magpapahinto nito. Sa kapangyarihan ni Jesus, tinatanggihan namin ang anumang biglaang trahedya. Tinatanggihan namin ang aksidente, sunog, pagnanakaw at anumang uri ng karahasan. Ang aming pamilya ay nasa ilalim ng iyong banal na proteksyon. Ang iyong kamay ang nakapatong sa amin at kami ay ligtas sa lilim ng iyong pakpak. Takpan mo ng iyong banal na presensya ang aming tahanan araw at gabi. Panginoon, ang aming bahay ay hindi lamang istruktura ng pader at bubong. Ito ay lugar ng iyong kapahingahan. Naway ang bawat silid ay mapuno ng iyong liwanag. Kung may anumang espiritu ng takot, alitan o kaguluhan na nagtatangkang pumasok, sinasara namin ang pintuan nito sa pangalan ni Jesus. Ipinapahayag namin na ang aming tahanan ay nakatalaga sa iyo. Walang kapangyarihan ng kadiliman ang maaaring manatili rito. Ang iyong presensya ang bumabalot sa bawat sulok at ang iyong kapayapaan ang naghahari sa loob nito. Anumang sumpa o negatibong salita na binigkas laban sa aming sambahayan ay pinapawalang saysay. Ang aming tahanan ay banal na lugar kung saan ikaw ang kinikilala bilang Panginoon. Ingatan mo ang aming paglabas at pagpasok.
Huwag mo kaming pabayaan sa bawat simula at pagtatapos ng aming gawain. Ikaw ang aming kasama. Kapag kami ay umaalis, ikaw ang aming gabay. Kapag kami ay bumabalik, ikaw ang aming tagapangalaga. Hindi kami nag-iisa sa anumang sitwasyon. Kung may panganib sa paligid, ikaw ang aming panangga. Kung may taong may masamang hangarin, ikaw ang magbibigay sa amin ng discernment at babala. Hindi kami mahuhulog sa bitag ng panlilinlang. Ang iyong espiritu ang patuloy na magbubukas ng aming mga mata upang makita ang katotohanan at umiwas sa kapahamakan. Iligtas mo kami sa panlilinlang at masasamang impluensya, Panginoon. Sa mundong puno ng tukso at maling kaisipan, maging ikaw ang aming pamantayan. Kung may mga salita o ideya na hindi nagmumula sa iyo, bigyan mo kami ng kakayahang tanggihan ang mga ito. Pinipili naming huwag sumunod sa agos ng kasamaan. Sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang anumang espiritu ng panlilinlang na nagtatangkang linlangin ang aming isip at puso. Hindi kami magpapadala sa takot o kasinungalingan. Ang iyong katotohanan ang aming sandigan at ito ang magpapalaya sa amin. Palibutan mo kami ng iyong mga anghel bilang bantay at tagapagtanggol. Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming seguridad. Iutos mo ang iyong mga anghel na magbantay sa aming paligid. Sa bawat sandali na kami ay hindi mulat sa panganib, sila ang kikilos ayon sa iyong utos upang kami ipagsanggalang. Ipinapahayag namin na ang langit ay kumikilos para sa aming kapakanan. Ang kapangyarihan ng kadiliman ay walang puwang sa aming buhay sapagkat kami ay nakatayo sa ilalim ng autoridad ni Jesus. Kami ay tinatakan ng iyong pangalan at walang puwersa ang makapaghihiwalay sa amin sa iyong pag-iingat. Pinipili naming magtiwala sa iyo ng buong puso. Hindi kami mabubuhay sa takot kundi sa pananampalataya. Sa bawat balitang nakakatakot, sa bawat banta ng kapahamakan, itataas namin ang aming mga mata sa iyo. Ikaw ang aming tunay na seguridad. Ikaw ang aming proteksyon na hindi natitinag. At habang kami ay nananalangin, naniniwala kami na ang iyong banal na kamay ay nakapaligid sa amin, gumagawa ng hadlang laban sa anumang masamang balak. Kung tinatanggap mo ang proteksyon ng Diyos para sa iyong sarili at pamilya, i-type sa mga komento. Ang Diyos ang aking tanggulan at ako ay ligtas sa Kanya. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaang nagmumula sa iyo sa gitna ng kaguluhan. Panginoon, ikaw ang aming tahimik na kanlungan. Kapag ang paligid ay puno ng tensyon at hindi pagkakaunawaan, ikaw ang nagbibigay ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Hindi ito kapayapaang pansamantala o nakabatay sa sitwasyon, kundi kapayapaang malalim at matatag sapagkat nagmumula ito sa iyong presensya. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang anumang espiritu ng kaguluhan na nagtatangkang guluhin ang aming buhay. Hindi kami magpapadala sa takot o pangamba. Ipinapahayag namin na ang iyong kapayapaan ang maghahari sa aming puso at isipan. Patahimikin mo ang aming puso mula sa pagkabalisa at takot. May mga sandaling tila bigla na lamang sumisikip ang aming dibdib dahil sa mga alalahanin. May mga pagkakataon na ang hinaharap ay tila puno ng hindi tiyak. Ngunit Panginoon, ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Walang hindi mo kontrolado. Walang sitwasyon ang lampas sa iyong kapangyarihan. Kaya ngayon, isinusuko namin sa iyo ang bawat takot sa kakulangan, takot sa kabiguan, takot sa pagkawala. Sa kapangyarihan ni Jesus, winawasak namin ang anumang demonic assignment na naglalayong maghasik ng anxiety at walang tigil na pag-aalala. Ang aming puso ay hindi magiging alipin ng pangamba. Ito ay magiging tahanan ng iyong banal na katiwasayan. Maghari ang pagkakaisa at pag-ibig sa aming pamilya.
Panginoon, kung may mga sugat na nagdulot ng lamat sa aming relasyon, Ikaw ang maghilom. Kung may mga salitang nakasakit at hindi pa naitatama, bigyan mo kami ng kababaang loob upang magpatawad at humingi ng tawad. Hindi namin hahayaan na ang pride o galit ang magdikta ng aming tahanan. Sa pangalan ni Jesus, pinuputol namin ang anumang espiritu ng alitan, pagtatalo at hindi pagkakaunawaan. Ang aming pamilya ay itinatag sa pundasyon ng iyong pag-ibig, kaya ang pagkakaisa ang mananaig. Ang respeto ang lalago, ang malasakit ang magiging kultura ng aming sambahayan. Turuan mo kaming magpatawad at umiwas sa alitan. Panginoon, alam mo na hindi laging madali ang magpatawad, ngunit alam din namin na ang kapatawaran ang daan patungo sa tunay na kapayapaan. Kung kami man ay nasaktan, tulungan mo kaming bitawan ang bigat ng nakaraan. Kung kami man ay nagkamali, turuan mo kaming maging mapagkumbaba. Hindi namin hahayaang manatili ang kapaitan sa aming puso sapagkat ito ang sisira sa aming kapayapaan. Sa kapangyarihan ni Jesus, tinatalikuran namin ang anumang espiritu ng paghihiganti o galit. Pinipili naming maglakad sa landas ng biyaya at pag-ibig. Panatilihin mo ang maayos at payapang kapaligiran sa aming tahanan. Naway ang bawat pag-uusap ay may paggalang. Naway ang bawat desisyon ay may pag-unawa. Kung may mga problema na kailangang harapin, tulungan mo kaming harapin ang mga ito ng may kalmado at malinaw na pag-iisip. Ang aming tahanan ay hindi magiging lugar ng sigawan, kundi lugar ng pag-uusap na may malasakit. Hindi ito magiging lugar ng lamig, kundi ng init ng pagmamahalan. Sa bawat sandali, ipaalala mo sa amin na ang iyong presensya ang tunay na dahilan ng aming kapayapaan. Sa bawat hamon, maranasan namin ang iyong presensya na nagbibigay ng tunay na kapahingahan. Kapag ang trabaho ay mabigat, ikaw ang magbibigay ng pahinga sa aming kaluluwa. Kapag ang mga responsibilidad ay tila sunod-sunod, ikaw ang magpapaalala na hindi namin kailangang dalhin ang lahat mag-isa. Inaanyayahan ka namin na punuin ang aming kapaligiran ng iyong banal na presensya. Naway maramdaman namin ang banayad ngunit makapangyarihan mong pagkilos na nagpapatahimik sa bagyo ng aming isipan. Ipinapahayag namin na ang kapayapaan ay hindi lamang damdamin kundi isang espiritual na katotohanan na aming tinatanggap. Kami ay mga anak ng Diyos na namumuhay sa ilalim ng kapayapaan ni Jesus. Kahit may pagsubok, kami ay kalmado. Kahit may hindi inaasahan, kami ay matatag sapagkat alam namin na ikaw ang may hawak ng lahat. Ang iyong kapayapaan ang nagbabantay sa aming puso at isipan at ito ay hindi matitinag ng anumang puwersa ng kadiliman. Kung tinatanggap mo ang kapayapaan ng Diyos sa iyong buhay, i-type sa mga komento, ang kapayapaan ng Diyos ang naghahari sa akin. Hayaan itong maging iyong personal na deklarasyon ng pananampalataya habang ang kapayapaan ng Panginoon ay patuloy na dumadaloy sa iyong buhay. Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan sa bawat desisyon na aming haharapin. Sa dami ng pagpipilian at responsibilidad na nasa aming harapan, alam namin na hindi sapat ang sariling kaalaman lamang. Maraming landas ang tila tama sa paningin ng tao, ngunit nagdadala sa kapahamakan. Kaya lumalapit kami sa iyo, ang pinagmumulan ng tunay na karunungan. Ikaw ang nakakaalam ng wakas mula sa simula. Ikaw ang nakakakita ng mga bagay na hindi namin nakikita. Ipinapahayag namin na hindi kami kikilos ng hiwalay sa iyong gabay. Sa bawat maliit at malaking pasya, ang iyong kalooban ang aming hahanapin. Turuan mo kaming mag-isip ayon sa iyong kalooban. Baguhin mo ang paraan ng aming pag-unawa. Kung may maling pananaw na matagal nang nakatanim sa amin, bunutin mo ito at palitan ng iyong katotohanan.
Linisin mo ang aming pag-iisip mula sa impluwensya ng mundo na hindi naaayon sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang anumang espiritu ng kalituhan at panlilinlang na nagtatangkang ilihis ang aming direksyon. Ang aming isip ay sakop ng autoridad ni Jesus. Ang aming mga desisyon ay isinusuko sa iyong banal na patnubay. Ilayo mo kami sa maling hakbang at padalos-dalos na desisyon. Panginoon, may mga pagkakataon na kami ay nadadala ng emosyon, galit, takot o sobrang pananabik. Ngunit ayaw naming gumawa ng hakbang na pagsisisihan sa bandang huli. Bigyan mo kami ng disiplina na maghintay sa iyong kumpirmasyon. Turuan mo kaming maging maingat at mapanalangin bago magsalita at bago kumilos. Kung may pintuan na hindi mo binubuksan, bigyan mo kami ng kapayapaan na huwag itong pilitin. Kung may oportunidad na hindi mula sa iyo, ilayo mo kami rito kahit ito'y mukhang kaakit-akit. Ipinapahayag namin na ang aming mga hakbang ay itinatag mo at hindi ginagalaw ng padalos-dalos na pagnanasa. Punuin mo ang aming isipan ng kaalaman at pangunawa. Hindi lamang karunungan sa espiritual na bagay ang aming hinihiling, kundi pati sa praktikal na aspeto ng buhay sa aming trabaho, negosyo, relasyon at pangangasiwa ng aming tahanan. Bigyan mo kami ng malinaw na pag-unawa sa mga bagay na tila komplikado. Kapag kami ay nahaharap sa problema, ipakita mo ang solusyon. Kapag kami ay nalilito, ihatid mo ang kaliwanagan. Ang iyong espiritu ang aming guro. Siya ang magpapaalala sa amin ng iyong mga pangako at magbibigay ng tamang insight sa tamang panahon. Gamitin mo kami bilang daluyan ng mabuting payo sa aming pamilya. Panginoon, nais naming maging instrumento ng iyong karunungan. Naway kapag kami ay nagsasalita, ang aming mga salita ay may bigat at may biyaya. Ilayo mo kami sa pagiging padalos-dalos magsalita o mapanakit sa aming pananalita. Sa halip, gawin mo kaming tagapagdala ng payong puno ng pag-ibig at katotohanan. Kung may miyembro ng aming pamilya na naliligaw o nahihirapan, gamitin mo kami upang magbigay ng liwanag at pag-asa. Hindi para kami ang itaas, kundi upang ang iyong karunungan ang maitaas. Patnubayan mo ang aming mga anak sa tamang landas ng karunungan. Panginoon, iniaangat namin sa iyo ang susunod na henerasyon. Sa mundong puno ng impluwensya at tukso, maging ikaw ang kanilang gabay. Ilayo mo sila sa maling barkada, maling kaisipan at maling desisyon. Buksan mo ang kanilang isipan sa pag-unawa sa iyong katotohanan. Bigyan mo sila ng pusong marunong makinig at magpasakop sa iyo. Kung sila man ay dumaan sa panahon ng pagkalito, ikaw ang magdala sa kanila pabalik sa landas ng katuwiran. Ipinapahayag namin na ang aming mga anak ay lalakad sa karunungan at takot sa Panginoon. Sa kapangyarihan ni Jesus, winawasak namin ang anumang demonic assignment na naglalayong lituhin ang aming isip at sirain ang aming direksyon. Hindi kami magiging biktima ng maling payo o maling impluwensya. Ang aming buhay ay pinangungunahan ng karunungan na nagmumula sa langit. Kami ay may malinaw na pag-iisip, matatag na paninindigan at pusong handang sumunod sa iyo. Sa bawat yugto ng aming buhay, ang iyong karunungan ang magiging ilaw sa aming landas at gabay sa aming mga pasya. Kung hinihiling mo ang karunungan ng Diyos sa iyong buhay, i-type sa mga komento, ang karunungan ng Diyos ang gumagabay sa akin. Hayaan mong ang iyong deklarasyon ay maging paanyaya para sa malinaw na direksyon sa iyong buhay at sambahayan. Panginoon, pangunahan mo kami sa bawat hakbang ng aming buhay. Hindi namin nais maglakad ng mag-isa o umasa lamang sa aming sariling kakayahan. Maraming landas ang maaaring tahakin, ngunit iisa lamang ang landas na may iyong pagsang-ayon. Kaya't mapagkumbaba kaming lumalapit sa iyo. Kinikilala na ikaw ang aming pastol at kami ay iyong pinangungunahan.
Kung kami man ay nasa yugto ng pagbabago, kawalan ng katiyakan o bagong simula, ikaw ang mauna sa amin. Ihanda mo ang daan bago pa man kami tumapak dito. Ayusin mo ang mga detalye na hindi namin kayang kontrolin. Iposisyon mo kami sa tamang lugar, sa tamang panahon, kasama ang tamang mga tao. Ipakita mo ang tamang direksyon sa aming mga plano at pangarap. Ikaw ang naglagay ng mga pangarap sa aming puso. Ngunit nais naming tiyakin na ang mga ito ay nakaayon sa iyong kalooban. Kung may pangarap na hindi mo itinanim, alisin mo ito at palitan ng mas mabuti ayon sa iyong layunin. Buksan mo ang mga pintuang dapat pasukin at isara mo ang mga pintuang maglalayo sa amin sa iyong plano. Bigyan mo kami ng malinaw na mga senyales at kumpirmasyon upang hindi kami maligaw. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang anumang demonic assignment na naglalayong ilihis kami sa aming tamang destinasyon. Hindi kami maliligaw sapagkat ikaw ang aming gabay. Huwag mo kaming pabayaan kapag kami nalilito o nanghihina. May mga sandaling tila tahimik ang paligid at hindi agad namin marinig ang iyong tugon. Ngunit turuan mo kaming maghintay ng may pagtitiwala. Kapag ang aming lakas ay tila nauubos, ikaw ang magpapalakas muli. Kapag ang aming pananampalataya ay nasusubok, ipaalala mo sa amin ang iyong katapatan noon pa man. Hindi mo kami iniwan sa nakaraan at hindi mo rin kami iiwan ngayon. Hawakan mo ang aming kamay sa bawat yugto ng paglalakbay. Kung kami man ay madapa, itayo mo kami. Kung kami man ay mapagod, akayin mo kami sa lugar ng kapahingahan. Ituro mo sa amin ang landas ng katuwiran at katapatan. Nais naming mamuhay ng may integridad at takot sa iyo. Sa bawat desisyon, sa bawat pakikitungo, naway makita sa amin ang iyong karakter. Ilayo mo kami sa mga kompromiso na sisira sa aming patotoo. Kung may tukso na maglalayo sa amin sa katotohanan, bigyan mo kami ng lakas na tumanggi. Ipinapahayag namin na ang aming mga hakbang ay nakahanay sa iyong salita. Ang aming buhay ay magiging patunay ng iyong paggabay at kabutihan. Sa bawat araw, maging liwanag ka sa aming daraanan. Kapag ang hinaharap ay tila madilim, ikaw ang aming tanglaw. Kapag may mga hadlang sa aming landas, ikaw ang magbibigay ng paraan. Hindi kami maglalakad sa anino ng pagdududa, kundi sa liwanag ng iyong presensya. Ang iyong espiritu ang patuloy na magbibigay sa amin ng panloob na katiyakan na kami ay nasa tamang direksyon. Ipinapahayag namin na ang aming buhay ay hindi basta pag-ikot lamang, kundi paglalakbay na may malinaw na layunin na nagmumula sa iyo. Kung nais mong ang Diyos ang manguna sa iyong landas, i-type sa mga komento, Panginoon, ikaw ang gumagabay sa akin. Hayaan mo itong maging iyong simpleng panalangin ng pagtitiwala habang ang paggabay ng Panginoon ay patuloy na umaakay sa iyong buhay. Buksan mo ang mga pintuan ng pagpapala sa aming pamilya. Panginoon, ikaw ang pinagmumulan ng bawat mabuting kaloob. Ang bawat biyaya, maliit man o malaki, ay nagmumula sa iyong kamay. Kaya't may pagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyo, kinikilala na ang tunay na pagpapala ay hindi lamang material na bagay, kundi ang iyong presensya at pagsang-ayon sa aming buhay. Buksan mo ang mga pintuan na matagal nang nakasara. Ilabas mo kami mula sa limitasyon at kakulangan. Kung may hadlang na hindi namin nakikita, ikaw ang mag-alis nito. Sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang anumang demonic assignment na naglalayong hadlangan ang daloy ng iyong pagpapala sa aming sambahayan. Ang bawat sumpa ng kakulangan at pagkaantala ay pinapawalang bisa. Pagpalain mo ang aming kabuhayan at gawain ng aming mga kamay. Panginoon, ikaw ang nagbibigay ng kakayahan upang kami ay makapaghanap buhay.
Pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming trabaho, negosyo at anumang pinagkakakitaan. Kung may kahinaan sa aming kita, ikaw ang magpalawak. Kung may oportunidad na kailangan naming makita, buksan mo ang aming mga mata. Bigyan mo kami ng kasipagan, integridad at karunungan sa pamamahala ng aming mga pinagkukunan. Huwag mo kaming hayaang magkulang sa aming pangangailangan. Ipagkaloob mo ang sapat at higit pa upang kami ay makapagbahagi rin sa iba. Ipinapahayag namin na ang aming mga kamay ay pinagpapala at ang bawat gawain na nakaayon sa iyong kalooban ay magtatagumpay. Dagdagan mo ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, sapagkat alam namin na ang tunay na pagpapala ay hindi lamang nasusukat sa panlabas na tagumpay, kundi sa lalim ng aming relasyon sa iyo. Kung minsan, ang paghihintay ay bahagi ng iyong proseso upang palakasin ang aming pananalig. Turuan mo kaming magtiwala kahit hindi pa namin nakikita ang sagot. Turuan mo kaming magpasalamat kahit sa gitna ng kakulangan, sapagkat naniniwala kami na ikaw ay tapat sa bawat pagsubok sa aming pananalapi o pangangailangan. Hindi kami matitinag. Ang aming tiwala ay nasa iyo, hindi sa sistema ng mundo. Ipagkaloob mo ang kasaganaan na sapat sa aming pangangailangan. Hindi kami humihiling ng sobra upang magmalaki, kundi sapat upang mabuhay ng may dignidad at kapayapaan. Panginoon, ikaw ang nakakakita sa aming mga bayarin, sa aming mga obligasyon, sa aming mga pangarap para sa aming pamilya. Ilabas mo kami mula sa utang at pinansyal na pagkabigat. Bigyan mo kami ng disiplina sa paggastos at karunungan sa pag-iipon. Sa pangalan ni Jesus, pinuputol namin ang anumang siklo ng kahirapan o kakulangan na paulit-ulit na bumabalot sa aming angkan. Ipinapahayag namin na ang bagong yugto ng pagpapala ay nagsisimula sa aming buhay. Pagpalain mo ang aming tahanan ng kagalakan at pagmamahalan. Sapagkat ano nga ba ang silbi ng material na pagpapala kung walang pagkakaisa at saya? Naway ang aming bahay ay mapuno ng tawanan, pag-asa at pagkakapit-bisig. Kung may mga panahon ng pagkapagod o hindi pagkakaunawaan, palitan mo ito ng pag-unawa at malasakit. Ang aming tahanan ay hindi magiging lugar ng tensyon, kundi pugad ng iyong biyaya. Ipinapahayag namin na ang iyong presensya ang pinakamahalagang pagpapala na aming tinatanggap. Gawin mo kaming pagpapala rin sa iba. Panginoon, ayaw naming maging daluyan lamang na tumatanggap. Nais din naming maging daluyan na nagbibigay. Kung may taong nangangailangan ng tulong, gamitin mo kami. Kung may pusong nangangailangan ng pag-asa, gawin mo kaming instrumento ng iyong pag-ibig. Ang aming mga kamay ay hindi lamang tatanggap, kundi magbibigay. Ang aming mga labi ay hindi lamang hihingi, kundi magpapahayag ng pasasalamat. Habang kami ay pinagpapala, kami rin ay magiging pagpapala. Ipinapahayag namin na ang iyong pagpapala ay hindi pansamantala, kundi patuloy na umaagos. Ang aming buhay ay nasa ilalim ng bukas na langit ng iyong biyaya. Ang anumang espiritu ng inggit, pagharang, o paninira na naglalayong hadlangan ang aming tagumpay ay walang kapangyarihan. Kami ay tinatakan ng pangalan ni Jesus at ang kanyang biyaya ang nagpapayaman sa amin ng walang kalakip na kapighatian. Kami ay lalakad sa kasaganaan na may kababaang loob at pasasalamat. Kung tinatanggap mo ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay at pamilya, i-type sa mga komento, "Pinagpapala ako ng Panginoon." Hayaan mo itong maging pagtitiwala sa pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Sa bawat hamon na aming kinakaharap, ipinapahayag namin na ang tagumpay ay nagmumula sa iyo. Hindi ito bunga lamang ng aming lakas o talino, kundi biyaya mo na kumikilos sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang anumang demonic assignment na naglalayong pabagsakin, pahinain o takutin kami. Ang bawat planong hindi nagmumula sa iyo ay nawawasak.
Patatagin mo ang aming loob upang hindi kami matinag. Kapag ang problema ay tila mas malaki kaysa sa amin, ipaalala mo na ikaw ay higit na makapangyarihan kaysa sa anumang aming kinakaharap. Kapag may mga salita ng pagdududa na bumubulong sa aming isipan, palitan mo ito ng iyong katotohanan. Hindi kami mabibigo sapagkat ikaw ang aming sandigan. Ang aming puso ay mananatiling matatag kahit ang paligid ay magulo. Ang aming pananampalataya ay hindi nakabase sa nakikita kundi sa iyong pangako. Ipinapahayag namin na kami ay lalakad ng may tapang at kumpiyansa sapagkat ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan. Tulungan mo kaming magtagumpay sa aming mga layunin ayon sa iyong kalooban. Panginoon, may mga pangarap at mithiin na inilagay mo sa aming puso. Ngunit higit sa lahat, nais naming ang mga ito ay nakaayon sa iyong plano. Kung may layunin na hindi mo itinakda para sa amin, alisin mo ito at ituwid mo ang aming direksyon. Nais naming magtagumpay hindi lamang sa paningin ng tao kundi sa iyong paningin. Ang tagumpay na walang iyong presensya ay walang kabuluhan, kaya't isinusuko namin sa iyo ang aming mga plano. Ikaw ang magtatag nito kung ito ay naaayon sa iyong kalooban. Ilayo mo kami sa pagkatalo, dulot ng takot at pagdududa. Maraming laban ang natatalo hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan, kundi dahil sa takot. Kaya ngayon, sa kapangyarihan ni Jesus, winawasak namin ang espiritu ng takot. Hindi kami papayag na ang pagdududa ang magdikta ng aming hakbang. Hindi kami magpapadala sa boses ng kabiguan. Sa halip, pipiliin naming makinig sa iyong tinig na nagsasabing kami ay higit pa sa mananagumpay. Ang aming pagkakakilanlan ay nakaugat sa iyo. Kami ay iyong mga anak at ang tagumpay ay bahagi ng aming pamana. Sa bawat espiritual na labanan, kami ay nakatayo sa autoridad ni Jesus. Ang anumang puwersa ng kadiliman na sumusubok hadlangan ang aming pag-usad ay napapaatras. Ipinapahayag namin na ang liwanag ay laging magtatagumpay laban sa dilim. Kung may mga hadlang na tila paulit-ulit na bumabalik, inuutos namin sa mga ito na tumigil at umatras sa pangalan ni Jesus. Ang aming sambahayan ay hindi magiging lugar ng pagkatalo kundi ng patuloy na pag-angat. Ang aming mga anak ay lalakad sa tagumpay. Ang aming kabuhayan ay makakaranas ng tagumpay. Ang aming ministeryo at paglilingkod ay makikita ang tagumpay na nagmumula sa iyo. Panginoon, turuan mo kaming maging matiyaga sa proseso ng tagumpay, sapagkat may mga tagumpay na hindi agad nakikita. May mga panahong tila mabagal ang progreso, ngunit ikaw ay kumikilos sa likod ng lahat. Bigyan mo kami ng lakas upang magpatuloy kahit hindi pa namin nakikita ang buong larawan. Ang bawat maliit na hakbang pasulong ay mahalaga. Ang bawat pagsubok na nalalampasan ay bahagi ng aming paghuhubog. Ipinapahayag namin na kami ay lalago, hindi uurong. Kami ay babangon sa bawat pagkadapa at mas magiging matatag. Sa huli, ikaw ang aming tagumpay at kaluwalhatian magpakailanman. Ang aming pinakamalaking tagumpay ay ang makilala ka at makasama ka. Anuman ang marating namin sa mundong ito, ang tunay na gantimpala ay ang iyong presensya. Kaya't itinatagubilin namin sa iyo ang lahat ng aming laban. Ikaw ang aming bandila. Ikaw ang aming kalasag. Ikaw ang dahilan kung bakit kami ay nakakatayo hanggang ngayon. At habang kami ay nagpapatuloy, dala namin ang katiyakan na ang tagumpay ay sigurado sapagkat ikaw ang kasama namin. Sa lahat ng ito, itinatataas namin ang pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa muli mong pakikiisa sa sandaling ito ng panalangin. Kung may kahilingan o pasasalamat sa iyong puso, maaari mo itong ibahagi sa mga komento.
Sama-sama tayong mananalangin at magtitiwala na ang Diyos na nakinig kay David ay nakikinig din sa atin ngayon. Walang hinaing na hindi niya naririnig, walang luha na hindi niya nakikita, at walang panalangin hindi niya kayang sagutin ayon sa kanyang kalooban. Kung napalakas ka ng panalangin ito, inaanyayahan kitang i-like, i-share, at mag-subscribe upang mas marami pa ang maabot at mapatibay sa kanilang paglalakbay kasama ang Diyos. Dalangin ko ang patuloy na pag-iingat at pagpapala ng Panginoon sa iyong buhay at sa iyong pamilya. Hanggang sa muli nating panalangin, pagpalain ka ng Diyos.